Okay. Magandang hapon po. Magpaalam po ako sa inyo na kung pwede, i-video record natin itong consultation natin. At ipopost ko po ito ba ng araw sa ating Dr. Genpo YouTube channel. Okay po ba? Okay. Para at least papakinggan po tayo sa ating mga audience para alam nila tungkol sa sakit, kung anong dapat iwasan, anong dapat inumin para hindi sila magkakasakit rin. Okay, so anyway, ano pong trabaho ninyo? Driver. So anong dinadrive po ninyo? 4 wheels. 4 wheels, okay. So anong oras ang pasok po ninyo sa trabaho? 7 AM hanggang 5 PM. So ito po yung Monday to Saturday. So Saturday po, whole day rin yan. So ang rest day lang po ninyo ay Sunday lamang. Okay, anong dinadrive ninyo? 4 wheels po. So kanino yung 4 wheels? Sa auntie ko. So bali, empleyado kayo ng auntie ninyo. Ano ito? Parang private driver? Okay, hindi naman kayo palagi nagbabiyahe, long distance? Minsan do, long distance. Minsan. Okay. Gaano kalayo? Dito hanggang Cotabato. Wow. Dahil po sa negosyo ba or kamag-anak or... May mga negosyo rin. Okay. Sige, anyway. Tapos ngayon, ang reklamo po ninyo... Yung balakang bumayin. Oh, siyempre. Yes, malakas rin ako mag-inom ng soft drinks. Soft drinks. Anyway, sa pag-inom ng soft drinks, hindi talaga sumasakit ang likod. Pwede lang kung meron na po kayong infection sa kidneys. Okay? Lalo pag dito na, medyo kidney na ito or papuntang kidneys, pag mayroon kayong infection sa kidneys, talagang maglalagnat na po kayo niyan. Mataas, 39-40. Bago kayo maglagnat ng mataas, talagang manghihinig kayo. No? Ang English ay chills. No? Ang Bisaya ay takid. Okay? Sandali lang po. Anyway, sorry po sa interruption kanina kasi meron pong tumawag kaya na-cut off po ng ating video recording. So sabi po ninyo, sumasakit ang likod ninyo at Dito sa balakang. okay, sa balakang. Sa likod nga. Di ba? Ano yan? Sa likod, di ba? Okay, at mukhang hindi naman po urinary tract infection or infection sa kidneys kasi wala na po kayong lagnat, di ba? At saka hindi kayo giniginaw or nanginig, hindi na. At saka tungkol naman po sa trabaho ninyo, di ba? Nagbabiyahe po kayo, di ba? Kasi driver ko po eh. At saka sabi po ninyo, minsan nagdadrive po kayo papuntang Cotabato or papuntang Laak, no? At kahapon po, di ba? Sabi po ninyo, nagbiyahe po kayo sa Laak. Noong nag-drive ko yun, okay na po yung sakit. Parang nawawala yung sakit. Parang nawawala. Pero pagdating sa Laak, nararamdaman naman ninyo habang hindi kayo nagda-drive, habang nakaupo. Hindi naman doon yung nakahiga ka na doon. Yung parang Yun. So galing na sa trabaho at umuwi na kayo sa bahay at nakahiga na po kayo, doon na ninyo mararamdaman yung sakit. Pero habang nasa aksyon kayo, wala naman po. Okay. Ganun po yan pag muscle spasm. Pag medyo napapagod na po yung muscle ninyo dahil nga sa prolonged driving, syempre, dito talagang sasakit kasi nakaupo kayo ng matagal, no, sa driver's seat, di ba? So habang nakaupo kayo, kahit may sandal pa kayo, kahit nakasandal, may sandalan pa kayo, nakasandal, yung muscles natin sa likod, nagtatrabaho yan para maging straight ang ating spine, no? So, naninigas yan left and right. Ang pinakamatindi dito talaga kasi nasa baba ito at saka ito po yung portion na ito ay nagbubuhat ng katawan mo. Ha? Okay? Kaya po, pag napapagod itong muscle na ito habang nagda-drive, wala pa pong aray niyan kasi ginagamit mo yung muscle eh. Pag ginagamit mo yung muscle habang nag-drive, doon po pumupunta yung dugo natin kasi mas kailangan ng dugo yung muscle dito kasi kailangan natin para maka-drive tayo na maayos para maintain ang ating spine. Biro mo, pag nakabaluktot yung spine, paano tayo maka-drive niyan? Kailangan straight ang spine natin habang nag-drive. So, kaninong trabaho yan?
Siyempre, yung muscles natin sa likod, left and right. Paakyat kasi yung muscle eh. Okay? So, habang tumatagal sa pag-drive, okay pa. Kasi, doon pumupunta yung dugo. Kasi po, pag ginagamit natin yung muscle na yan, automatic po, yung dugo pupunta doon. Ha? Siyempre, kasi, kailangan ng sustansya yung muscle na yun. Kasi, ang nagdadala po ng sustansya or nutrition sa muscles natin, pag ginagamit natin yung dito na muscle, dahil say, nagdadrive tayo, ang nagdadala ng sustansya yung dugo. Okay? So, sa katagalan, siyempre, hindi niyo pinapahinga yung muscle, tapos na yung drive sana, nakapahinga na sana kayo, mag-action na sana kayo ni Mrs. kasi nakahiga na kayo, siyempre, nag-spasm yan. After using the muscle for a long period of time, ang automatic reaction ng muscle is mag-spasm yan, magko-contract yan. Okay? So, yun po ang nangyari. At the same time, pag medyo tumagal na yung paggamit ng muscle na yun, magkakaroon kayo ng lactic acid accumulation sa muscle. Automatic po yan, lalabas yung lactic acid pag medyo matagal po nyo ginamit yung muscle. Hindi na po natin maiwasan yan. At yung lactic acid na yun, yun po ang nagbigay ng sakit sa muscle ninyo. Kaya po, pagkatapos ng trabaho, nakahiga na po kayo, doon na po ninyo mararamdaman yung sakit sa likod. Dahil po sa effect nga sa pag-drive ng matagal. Okay? So anyway, pag nandyan na po yung sakit, panahon na po na magpapahinga na po kayo. Okay? Huwag po muna sana kayo mag-drive kung pwede. Pero mag-drive naman kayo ulit bukas, di ba? Ayun, alis kami ngayon. Saan po? Sa ano kami doon? Sa Toril lang naman. Toril, okay. Yun ang problema. So tuloy-tuloy pa rin. So expect talaga ninyo na mamayang gabi, pag nasa bahay na po kayo, alam mo na, babalik na naman yung sakit ninyo. So, ang number one gamot natin dyan ay pahinga. Pahinga talaga. In between nga sa pagdadrive, dapat magpahinga kayo. Alam mo, the best position na makapahinga po natin yung muscles natin sa likod is when you're lying down. Pag nakahiga po kayo, automatic, hindi nagtatrabaho yung muscle natin sa likod. Bakit po? Kasi, yung higaan natin, yun ang nag-support ng spine natin. So, hindi na po kailangan magtrabaho yung muscle habang nakahiga po tayo. Kasi, ang kama na po ang nagsusupport sa ating spine. Kaya po, ang the best position po after prolonged driving is to lie down. Kung meron sana. O, kahit hindi na kailangan kama. Pag meron pong bangko, bench, o kaya mesa, higa kayo doon. Kasi pag nakahiga kayo, automatic, hindi na nagtrabaho yung muscle ninyo sa likod. Kasi yung kama, o yung bangko, o yung mesa na mahaba, yun po ang susuporta sa spine ninyo. Kaya automatic, nagre-relax na po yung muscle ninyo sa likod. So rest pa rin. Kumbaga, bed rest ang the best. Okay? At saka kung pwede, mag-absent muna po kayo. Kahit 1 or 2 days. Sa palagay ko po, lately, mas marami kayong oras na nasa, di ba? O, see? Talagang ganyan po yan Kaya po yung sakit kasi, yun ang nagsasabi sa atin na, uy, sumusobra ka na. O, punta ka na sa doktor para alam mo kung bakit sumasakit yung likod mo. So anyway, para sa akin, huwag kayong matakot na meron kayong serious na sakit kasi muscle po yan. Hindi po yan kidney. Hindi po yan infection kasi wala po kayong lagnat. Okay, so ito po yung inumin ninyo para sa muscle ninyo. Pain, para sa pain. Twice a day for 7 days. At saka ito po twice a day for 7 days rin. Morning and evening. After breakfast, sabay. After dinner, sabay. 7 days ito, 7 days rin. Okay? So, mamayang gabi, mag-start na po kayo dito. Sandali lang. So, basta, pareho silang twice a day. Breakfast and dinner. Hindi pala ngayong gabi.
bago kayo mag-alis, kung pwede, kumain muna kayo ng konti para makastart na po kayo yung para kaninang umaga sana. Okay, para magkaroon na po kayo ng effect kaagad. Ha? Ngayon din, mag-inom na po kayo. Yung pangalawang doses na para sa hapunan, iurong po natin mga bandang alas 8:30 mamayang gabi. Pero kain na naman ulit kayo kasi bawal uminom nito pag walang laman yun siya. Ha? Then bukas, after breakfast sabay, after dinner sabay. Pero siyempre, ang the best pa rin is bed rest pa rin. Ha? Okay? Pwede kayo maglagay ng painkiller, omega, mag-apply kayo ng painkiller, omega, or if you can say, pwede na po. Ha? Bed rest pa rin. Ha? Okay? At sana, alam mo na, pagdating sa bahay, kahit gusto nating magbanding yung anak natin, minsan kailangan dumiretso kayo sa kubeta, ligo kagad kayo, kahit gano'ng kapagod yung katawan ninyo sa kada-drive, kailangan diretso kayo sa CR para maligo na po kayo. Bago kayo hahawak sa mga anak ninyo, naku maligo kayo kasi marumi yung kamay ninyo, marumi yung damit ninyo So hindi po bawal maligo pag galing sa pagod. Hindi po yung bawal. Diretso banyo, tapos huwag naman kayo magbuhat ng mga anak ninyo. Kung pwede po, upo rin ang anak ninyo, ayan, yakapin ninyo. Huwag na pong kayo magkarga ng karga kasi pag nakatayo kayo at nagkakarga kayo ng anak ninyo, binubuhat po ninyo, talagang lalong magsakit yung likod mo. Ha? So the best activity pagdating sa bahay sana is to lie down. Kahit mga 20 to 30 minutes after, of course, taking a bath. After 20 or 30 minutes nakahiga kayo dahil pinapahinga mo yung muscle ninyo, pwede kayong bumangon ulit, pwede kayong kumain or magbanding kayo sa anak ninyo. Pero wag kayo magtayo at magkarga ng anak. Ha? The best pa rin is, upo ng anak sa mo dito at saka yakapin mo. Ha? Okay, nandyan na po yung pagmamahal. Mafe-feel na po nila yan. Hindi na kailangan buhatin nyo mahirapan na nga kayo sa likod Okay? Ha? So, siyempre, dapat wala na yung mga extracurricular like basketball. Minsan may iwasan Bakit po? Siyempre, maglalaro. Kasama. Bakit? Hindi po pwede magsabi na kayo na lang. Ha? Kasi masakit pa. Para maintindihan nila. Next time na lang ganun. Ganun po yan. Kung pwede, huwag. Ha? Kasi napapagod nga kayo sa drive, magbabasketball pa po kayo. Paano na yan? Talaga masasaktan yung likod ninyo. Ha? Katulad ng sinabi ko sa mga ibang pasyente natin, pwede kayo magbasketball. Pero 5 minutos lang. Ha? Pero hindi yung mga kaibigan mong kasama mo. Ha? Sa bahay ka magbasketball. 5 minutos lang. Tapos na. Hindi pa sasakit yung likod ninyo. Ha? Kahit madilim. Pwede ka mag-basketball. Pag hindi ma-shoot, ipa-assist mo yung kay misis. Walang dribble, walang 3-point play. Ha? O walang 3 points. Ha? 5 minutos tapos na. Ha? Walang aray sa likod. Masaya pa si misis. Ha? Naintindihan mo yan? Ha? Pero siyempre, pag mag-basketball kayo ni Mrs., si Mrs. ang nasa itaas. Kayo po'y nasa baba. Pag nasa itaas pa po kayo, paano yung muscle din sa likod? Siyempre, pag nasa itaas kayo, tayo, di ba, gumagano tayo, di ba? Hindi naman tayo nakikita. Sorry, medyo for adults ang usapan ng konti. Ha? Kaya, magbanding kayo ni Mrs. ng 2 anak. Ha? Naku, hindi na po kayo binata. Okay yun, pag binata kayo, sige, sama kayo dyan, mag-basketball. May asawa na po kayo, may 2 anak. Yung oras mo sa basketball, ibuhos mo sa loob ng bahay ninyo. Ha? Para makapiling po ninyo si Mrs. at saka yung 2 anak ninyo. Ha? Okay? So, salamat po. Okay, mag-posting mo na, hi, thank you for watching. Ayan, ha? Basta, ha?